Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ito ay nakinig siyang mabuti nang ipinaliwanag sa kanya ni Leo ang buong kwento. Noong bata pa si Leo, medyo naalala niya na siya ay nasa isang malaking lumilipad na battleship. Hindi niya matandaan kung ilang taon na siya noong mga panahong iyon, pero naisip ni Gerald na mga 3 hanggang 4 na taong gulang siya noon. Bukod dito, maraming tao ang nakasakay sa lumilipad battleship at maraming bata ang maglalaro kasama niya. Lahat sila ay dinala sa isang lugar kung saan may nag-aalaga sa kanila at doon lumaki si Leo. Si Leo ay nakatanggap ng iba't ibang training habang lumalaki siya, at siya ay lumahok sa iba't ibang mga laban mula pa noong kanyang pagkabata. Ang alam lang niya ay makipaglaban. Bukod pa dito, palaging may napakahiwagang alamat sa lugar na iyon at iyon ay ang tungkol sa deity. Ang lugar na kinaroroonan nila ay mayroong 2 malalaking stone statues. Isa itong statue ng isang deity at isang babaeng nakaputi. Lumaki sila na alam nila ang tungkol sa deity. Ang ibig mong sabihin ay dinala ka ng lumilipad na battleship. At nagbago ang pangangatawan mo noong nandoon ka, curious na tinanong ni Gerald. Pakiramdam niya ay may isang misteryosong pinto patungo sa isang pintong nakatago sa kadiliman na dahan-dahang bumubukas para sa kanya. Tumango si Leo bilang sagot. Oo, pero Crawford, ang Leo na tinitingnan mo ngayon ay pagkatapos ng aking transformation, sabi ni Leo. Medyo nahiya si Leo sa kanyang kasalukuyang magulo at masungit na itsura. Pagkatapos ng transformation mo? Injured ako ngayon kaya hindi ko kayang magbago at bumalik sa kung ano ako noon. Hindi naman ako ganito dati. Talagang kakaiba ito para sa akin. Nagsimula akong magplano na makatakas mula sa malaking lumilipad na battleship mga 1 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos kong makatakas, pumunta ako sa dagat. Nang mangyari iyon, sumabog ang isang malaking palasyo sa ilalim ng dagat. Parang may gumamit ng witchcraft at ilang espesyal na teknike sa palasyo. Tinamaan ako ng malakas na kapangyarihang ito at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, bumalik ako sa normal kong form kapag lumalaban ako. Hindi na ako makapag-transform, sabi ni Leo. Sa dagat? Pinasabog ang palasyo. Sagot ni Gerald habang nag-iisip siya ng mabuti. Anong nangyari pagkatapos nun? Hindi ka ba nila sinubukang hulihin? Tanong ulit ni Gerald. Hindi ko alam. Wala akong malay noon. Nang magising ako, napunta ako sa isang island desert. Pagkatapos nito, nagsimula akong magtago sa loob ng kagubatan hanggang sa ilang araw na ang nakalipas nang makasalubong ko ang mga tao mula sa pamilyang Fireley. Gumamit sila ng electric button para hulihin ako. Malalim ang iniisip ni Gerald. Ang pagsabog na tinutukoy ni Leo ay pareho ng kanyang nasaksihan noong siya ay nasa palasyo ng Hari ng Karagatan. Hindi kaya ang pagsabog sa palasyo ng Hari ng Karagatan ay ang parehong pagsabog na naging dahilan kung bakit nawalan ng malay si Leo? Pwede mo ba akong bigyan ng general description kung ano ang itsura ng malaking lumilipad na battleship? Tanong ni Gerald. Ginamit ni Leo ang kanyang mga kamay para gumuhit sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, iginuhit na ni Leo ang outline ng lumilipad na battleship. Ang Sun League. Excited na tumayo si Gerald pagkakita niya sa drawing. Kahit pa medyo malabo ang drawing niya ng battleship, ang hitsura nito ay halos kapareho ng itsura ng lumilipad na battleship ng Sun League na inilalarawan sa mga mural sa stone walls. Nagsimulang manginig ang mga talukap ng mga mata ni Gerald. Isa si Leo sa mga taong nakatakas matapos mahuli ng Sun League. At saka, ang misteryosong lumilipad na battleship na iyon ay hindi pa talaga nakakalayo sa kanya nang sumisid siya sa ilalim ng dagat noong araw na iyon. Pagkatapos nito ay nagsimulang pagpawisan si Gerald. Ang ibig sabihin lamang nito ay isa si Leo sa mga nahuli, ngunit matagumpay siyang nakatakas. Malakas ang loob ni Gerald sa hula na ito. Pakiramdam niya ay posibleng mangyari ito. By the way, alam mo ba ang sing na ito? Nagmamadaling kinuha ni Gerald ang token ng holy water na may logo ng Sun League. Biglang nanlaki ang mga mata ni Leo. Iyan ang mark na nakaukit sa mga dibdib ng mga taong iyon. Medyo magulo ang ekspresyon ni Leo nang makita ang logo. Tama yan. Lumalabas na nakatakas nga si Leo sa Sun League. Nangangahulugan ito na si Leo ang pinakamalaking clue niya sa paglutas ng misteryo sa likod ng Sun League. Saang lugar ka napunta, Leo? Parang nanggaling ka sa parehong lugar kung saan nagmula ang deity at ang babaeng nakaputi. Malamang isa ka sa mga taong nakuha ng Sun League. Sabi ni Gerald.
Habang nag-uusap sila, ang lahat ng mga description ni Leo ay tila tumutugma sa maraming mga clues na nakuha ni Gerald mula sa mga mural kasama ang mga ebidensya na nakuha ni Gerald mula sa palasyo ng Hari ng Karagatan, pati na rin ang palasyo sa ilalim ng lupa sa disyerto. Halos sigurado si Gerald na maraming nakuha ang Sun Ligwe ng mga tao, at isa lang si Leo sa kanila. Bukod dito, ang Sun Ligwe ay may hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa babaeng nakaputi at sa deity. Sa ganitong paraan, sigurado na ngayon si Gerald na nasa tamang landas siya. Si Quina ay nanggaling din sa parehong lugar. Kung kaya niyang mabuhay sa anyo ng isang kaluluwa, malaki ang tsansa na ganito rin ang gagawin ng babaeng nakaputi. Ang mga karanasan sa buhay ni Chester bilang isang bata ay patunay na ang babaeng nakaputi ay buhay noon. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Leo, ang lugar na iyon ay tinatawag na Jailatra. Ibang-iba ito kumpara sa lugar na ito, pareho pa rin ito sa lugar na ito ng mga 70 o 80%. Jailatra. Ang sinasabi mo ba na ang lahat ng nahuli mo ay dinala lahat sa lugar na ito na tinatawag na Jailatra? Excited na tinanong ni Gerald. Tumango si Leo habang sinasabi, tama. Nandoon kaming lahat, ngunit hindi namin alam kung paano kami makakatakas. Mabuti na lang at pinadala kami sa isa pang misyon, kaya muli kaming sumakay sa lumilipad na battleship at kahit papaano ay nakatakas ako mula doon. Bukod pa dito, hindi magtatagal bago ang mga ordinaryong tao na tulad mo ay biglang nakatanggap ng training doon, patuloy na nagsalita si Leo pagkatapos niyang mag-isip ng ilang sandali. Para saan ang training niyong lahat? Tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Ang bawat isang tao doon ay binigyan ng kani-kanilang trabaho at responsibilidad. Ang ilan sa amin ay may responsibilidad na gumawa ng mga armas. Wala na akong iba pang alam maliban doon. Sabi ni Leo habang umiling. Nakatanggap ng malaking clues ngayon si Gerald at iyon ang lugar na hinahanap niya ay nagngangalang Jailatra. Si Mila at ang iba pa ay nahuli at dinala ng lumilipad na battleship. Hindi nakapagtataka kung bakit ginamit ni Gerald ang lahat ng financial resources at manpower na kailangan niya para hanapin ang lahat ng mga clues na mayroon siya noong nakaraang taon, pero wala siyang nakuhang resulta. Sa ibang lugar pala sila dinala ng Sun Ligwe. Hindi alam ni Leo kung saan ang Jailatra, ngunit kahit papaano ay hindi na nalilito at naliligaw si Gerald gaya ng dati. Mark Crawford, sinabi mo sa akin na may hinahanap ka ngayon. May kakilala ka ba na hinuli at dinala sa Jailatra? Curious na tinanong ni Leo. Oo. Kinuha sila ng Sun Ligwe. Sagot ni Gerald habang tumatango. Napakamot ng ulo si Leo at sinabing, pero isa kang legend sa pinanggalingan ko. Kaya kailangan mong malaman ang daan patungo sa Jailatra. Matagal na ang legend tungkol sa Jailatra. Sandali ka lang sumikat at bigla ka nang nawala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito ka pala napunta. Excited na sinabi ni Leo. Hindi ko may paliwanag ang lahat sa iyo sa loob ng maikling panahon. Pero hindi ako ang deity na tinutukoy mo. Ang kanyang katawan ay kasalukuyang makikita sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Saka kasama din dito ang babaeng nakaputi. Hinahanap ko ngayon ang babaeng nakaputi dahil gusto kong tulungan silang dalawa na muling magkabalikan. Ito ay dahil sa tingin ko ay may mga sikreto na nakatago kung saan makikita ang babaeng nakaputi, pero hindi ko talaga siya mahanap. At saka, sobrang nanlulumo si Gerald nitong mga nakaraang araw. Masyadong marami ang emosyon niya pero hindi niya alam kung sino ang pwede niyang kausapin tungkol dito. Mabuti na lang at nakialam niya si Leo na isang tapat at mapagkakatiwalaang tao, handa siyang sabihin at makipag-usap kay Leo tungkol sa lahat ng mga bagay na tulad nito. Bukod dito, tuwang-tuwa rin si Leo sa pagiging confident niya. Narinig ko na rin ang ilang legends tungkol sa kanya noon. Ang possessed queen na binanggit mo ay parang matandang kapatid niya. Siya ay napakalakas at makapangyarihan, pero napakasama niya. Nawala siya noong nawala ka rin, Master. Silang lahat ay pumunta dito. Higit pa dito, mukhang napunta ang katawan ng kaluluwa niya sa ibang form. Nakahanap na siya ngayon ng angkop na katawan at katumbas nito ang reincarnation, sabi ni Leo. Mas mahina ang thinking ability ni Leo kumpara sa ibang tao, kaya napaisip siya ng matagal bago niya sinabi, kung ang kanyang kapatid na babae ay nabuhay ulit gaya ng sinabi mo at kung pinakita niya na nabubuhay siya sa mundong ito kahit pa ilang taon na ang nakalipas, ito ay magpapatunay lamang na napunta ang kanyang isip at kaluluwa sa ibang form sa kasamaang palad. Matagal siyang hindi nakahanap ng angkop na katawan. Dahil dito, imposible na mabuhay siya muli. Isang angkop na katawan, medyo naguguluhan na tinanong ni Gerald.
Tama yan. Ang isang resurrected soul ay kailangang makahanap ng angkop na katawan. Kung wala siyang nahanap na angkop na katawan, ang kaluluwa ay kikilos na lamang kasama ang kabaong. Pero kapag nakahanap ng angkop na katawan para sa kanya, pwede mo itong gamitin para palabasin siya at ma-resurrect siya muli. Mark Crawford, kapag nangyari iyon, hindi mo na kailangang magsumikap pa para mahanap ang bangkay niya. Ayan pala ang totoo. Sa simula pa lang, noong nasa underground na pala siya sa disyerto, isang misteryosong tao ang nagpaalala sa kanya na hanapin ang kabaong ng babaeng nakaputi para magkasama niya silang mailibing. Ang ibig sabihin pala nito ay hindi ilipat ang kanyang bangkay, kung hindi ilipat ang kanyang consciousness sa ibang form, sabi ni Leo. Naintindihan na rin ito sa wakas ni Gerald. Leo, alam mo ba kung paano makahanap ng angkop na katawan para sa kanya? Alam mo ba kung paano siya palabasin? Nagmamadaling tinanong ni Gerald. Ayon sa legend, sinasabi na pareho siya ng deity, nililinang at sinasanay niya ang Thunder Eruption Technique. Meron palang Thunder Essential Ki sa kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa ay nag-transition din. Kailangan mong humanap ng taong eksperto sa Thunder Eruption para magamit ang Thunder Godly Pupil upang makahanap ng angkop na adaptable body para sa kanya. Pagkatapos makahanap ng angkop na adaptable na katawan, dapat ding ilabas ng tao ang Thunder Essential Ki. Kapag naramdaman niya ito, lalabas agad siya. Pero, Mark Crawford, kaunting tao lang ay may kayang mag-practice ng Thunder Eruption Technique. Talagang hindi ko alam kung paano gamitin ito. Sabi ni Leo, habang masama ang loob niya sa sarili niya. Thunder Eruption. Nang marinig ito ni Gerald, nakaramdam siya ng matinding kagalakan. Hindi ba nita sinasanay ang kanyang sarili ng Thunder Eruption Technique? Sa katunayan, kasama dito ang mga teknik tulad ng A-training, physical training at key training. Matatagpuan pala niya ang babaeng nakaputi gamit ang Thunder Eruption Technique. Tama yan. Pero ang ganitong uri ng secret technique ay may napakataas na requirements sa physique at blood flow ng isang tao. Kung hindi sila talentado o skillful, sila ay sasabog at mamamatay habang nagsasanay o gumagamit ng technique na ito. Sabi ni Leo, habang makikita sa mga mata niya ang matinding excitement. May mga records ba tungkol sa Thunder Eruption Technique? Pero bakit naging okay siya kahit na nagpractice siya nito? Hindi kaya siya talaga ang reincarnation ng sikat na deity? Gayunpaman, walang panahon si Gerald para isipin ito sa ngayon. Sinabi ni Leo kay Gerald kung paano gamitin ang Thunder Essential Ki upang makahanap sila ng paraan para maghanap ng angkop na adaptable body. Leo, salamat sa pagsasabi at pagbibigay mo sa akin ng napakaraming clues. Tuwang-tuwa na tinapik ni Gerald ang balikat ni Leo bago niya inilabas kay Leo ang oxyblood pellet na nakuha niya mula sa King Valley. Hindi ko alam kung ang oxyblood pellet na ito ay magkakaroon ng anumang epekto para mabawi mo ang iyong essential Ki. Pero dinala ko pa rin ito para sayo. Kung ubusin mo ito, naniniwala ako na magiging kapaki-pakinabang ito sayo. Sabi ni Gerald sabay abot ng oxyblood pellet. Oxyblood pellet? Makakatulong ito sa akin. Kahit na hindi masyadong maganda ang quality, ito ay kapaki-pakinabang pa rin para sa akin. Ito ay talagang kapaki-pakinabang sa akin. Maraming salamat, Mardeti. Hindi ang ibig kong sabihin ay, Mark Crawford. Sigaw ni Leo habang hawak ng dalawang kamay niya ang oxyblood pellet. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang mga kamay at mabilis na nilamon ang halos 100 ng mga oxyblood pellets. Hindi nagtagal, nakita ni Gerald na gumaling na ang orihinal na maputi at ay halong rosas na kulay ng kanyang kutis. Pumikit ng saglit si Leo at kamadong sinuri ang kanyang katawan. Nabawi ko na ang ilan sa mga essential Ki sa katawan ko. Susubukan kong baguhin ang aking katawan sa orihinal nitong form ngayon din. Habang nagsasalita siya, mahigpit na sinara ni Leo ang kanyang mga kamao at maririnig ang malalakas na kaluskos sa lahat ng buto sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nakita ni Gerald na lumiliit ang kanyang pangangatawan ng napakabilis. Pakiramdam niya ay gumagamit siya ng shrinking technique. Sa kalaunan, naging isang ordinaryong lalaki si Leo na may katamtamang tangkad at chubby na katawan. Hihi! Salamat, Mark Crawford. Sa wakas ay katulad na kita ngayon. Sabi ni Leo habang nakangiti. Oo nga. Sagot ni Gerald kasunod ang isang tango. Wala lang akong armas sa kamay ngayon. Mark Crawford. May blacksmith ba dito? Pupunta ako at kukuha ng armas para sa aking sarili para hanapin natin sila, galit na sinabi ni Leo. Hanapin sila? Sinong hahanapin mo?
Sinusubukan kang saktan ng pamilyang Gunter, kaya papatayin ko sila para ipaghiganti ka. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na magagalit talaga si Leo dahil gusto niyang ipaghiganti si Gerald. Naantig si Gerald nang makita niya ang aksyon nito. Bago natin gawin iyon, gagamitin ko ang mga halamang gamot para iligtas ang isang tao. Kaya umalis muna tayo. Sabi ni Gerald habang nakangiti. Okay, Mark Crawford. Sabi ni Leo habang nagkakamot ng ulo. Pagkaalis nila sa kuweba, pareho silang dumiretso sa shantytown. Hindi na pwedeng maantala ang problema sa braso ni Sierra. Kung hindi, paniguradong may masamang mangyayari pa sa susunod. Bukod pa dito, kailangang mag-focus si Gerald sa paghahanap ng angkop na adaptable body para sa babaeng nakaputi pagkatapos niyang gawin ito. Napakaraming tao sa mundong ito. Kaya saan mahanap ni Gerald ang perfect at tamang adaptable body para sa babaeng nakaputi? Hindi alam ni Gerald kung nagkataon lang o hindi, pero habang naglalakad silang dalawa palabas ng bundok, biglang naramdaman ni Gerald na lumakas ang kanyang spiritual sense. Alam ni Gerald na sa tuwing nakaramdam siya ng ganito, ang ibig sabihin lang nito ay may isang taong katulad niya ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam noon dahil malakas ang kutob ni Gerald na isang malakas na master ang darating, tulad ng naramdaman niya kay Hogan. Pero ngayon, naramdaman ni Gerald ang isang napakabanayad na pakiramdam. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang taong ito ay hindi isang master. Kakaiba talaga ito. Makikita na may ganitong pakiramdam rin si Leo, at nakabantay siya sa mga oras na ito. Ayon sa sinabi sa kanya ni Leo, napapikit si Gerald habang ginagamit niya ang kanyang magic technique. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may kakaibang kulay purple na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Ang purple na liwanag ay parang dalawang sinag na lumiwanag sa apat na magkaibang direksyon. Ang Thunder Godly Pupil. Nagulat din si Leo habang nakatayo siya sa gilid. Gayunpaman, hindi siya nagsalita nang makita niyang fully focused si Gerald. Sa oras na ito, naramdaman na lang niya na parang kakaiba talaga ang taong nasa harapan niya. Totoo na si Mark Crawford ang deity. So, bakit ayaw niya itong aminin? Marunong pa nga siyang gumamit ng Thunder Godly Pupil. Sapat na paliwanag na ito. Siguro dahil may sariling plano at intensyon ang deity. Hindi na dapat ako nagsasalita at nagtatanong pa ng masyadong marami tungkol dito. Kung hindi makabubuti kung sasaktan ko at gagalitin ko ang deity. Napaisip si Leo at naramdaman niya ang matinding paggalang kay Gerald habang naghihintay siya sa gilid. Leo, marami kang sinabi sa akin tungkol sa essential key kanina. Isa sa mga punto mo ay malalaman ko ito kapag may isa pang kakaibang aura sa paligid ko. Pakiramdam ko ay nakahanap na ako ng angkop na katawan na kailangan kong hanapin. Malapit ito sa atin. Nagtaka si Gerald. Ayon kay Leo, ang powerhouse aura ay magbibigay sa kanya ng napakalakas na pakiramdam. Bukod dito, ang kanyang essential key ay automatikong magbibigay din sa kanya ng napakalamig na pakiramdam. Kung malambot at banayad ang pakiramdam, ang aura ay magmumula sa isang babae. Ang kailangan ng babaeng nakaputi ay isang babaeng may malambot at feminine na aura para maging adaptable ang kanyang katawan. Nakahanap si Gerald ng angkop na katawan gamit ang Thunder Godly Pupil. Posible iyon pero sa totoo lang, bihira ang mga adaptable na katawan at kakaunti lang ang mga ito. Ito ay ang uri ng babae na ipinanganak na may spiritual nature. Pwede itong magamit bilang isang adaptable body, sabi ni Leo. Mga 10 milis lang ang layo nito. Pumunta tayo doon. Nang kumalma ang kanyang boses, mabilis na napunta ang atensyon ni Gerald patungo sa direksyon. Ang lokasyong ito ay malapit na sa pasukan ng bundok. May isang maliit na village sa labas ng bundok. Sa pasukan, ilang lalaki ang nakapaligid sa isang babae. Mukhang isang lalaki na nasa edad na 16 o 17 years old ang nasugatan at nakahiga sa lupa sa oras na ito. Pilit siyang bumangon para labanan niya ang mga lalaking ito. Gayunpaman, mabilis siyang sinipa sa lupa. Bitawan mo ang aking ate. Kumuha ang lalaki ng ilang maliliit na bato sa lupa at itinapon ito sa ulo ng ilang lalaki. Dahil dito, muli siyang sinipa ng ilang lalaki at lumipad siya ng mahigit 10 metro palayo. Kuya! Ang babae ay mukhang nasa 23 years old at maririnig ang malungkot na boses sa oras na ito. Hahaha! So, ano ngayon? Kung ayaw mong makitang bugbugin ang iyong nakababatang kapatid, sumakay ka na lang sa kotse at samahan kami ng saglit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng magandang babae.
Sabi ng isa sa mga binata habang nakahawak sa baba ng babae. Umalis kayo dito. Pilit na nagpumiglas ang dalaga. Mula kami sa pamilyang Seme, ganda. Sa tingin mo mabubuhay ka pa rin kung sasaktan mo kami? Muli siyang binantaan ng lalaki. Kayo wala ba kayong pakialam sa batas? Nakahawak pa rin ng mahigpit ang ilang binata sa pulso ng dalaga. Ang batas. Ang pamilyang Seme ang batas. Sabi ng isa sa mga lalaki habang nakangisi. Pagkatapos nito ay sumugod siya habang pinipilit ang kanyang sarili sa dalaga. Sa sandaling ito, may biglang humawak sa kanyang kwelyo mula sa likod. Pagkatapos nito, ang binata ay binuhat ng maingat na puwersa. Sino to? Nag-react ang iba pang apat na lalaki sa sandaling ito. Masyadong mabilis na nakarating dito ang lalaking ito at ang grupo ng mga tao na ito ay hindi man lang makita kung ano ang nangyayari. Kaya naman, sunod-sunod nilang inilabas ang kanilang mga dagger. Sinabi ni Mer Crawford na karapat-dapat kayong mamatay. Tama yan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Leo. Sinundan nila Gerald at Leo ang aura at sinundan nila ito hanggang dito para lamang masaksihan ang eksenang namumuo sa kanilang harapan. Doon nagpasya si Leo na kumilos. Sino si Mer Crawford? Kami ay mula sa pamilyang Sime. Gusto mo na bang mamatay? Bitawan mo yan. Sabay-sabay na sinabi ng mga lalaki. Sinabi ni Mer Crawford na ang mga tao mula sa pamilyang Sim ay karapat-dapat lang mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, nagpakawala ng kaunting puwersa si Leo. Pagkatapos nito, ang taong nasa kanyang kamay niya na kasing taas ng 20 metro sa langit. Pakiramdam ko ay naghahagis lang ng manok si Leo sa langit. Nang bumagsak siya sa lupa, ilang beses siyang nagpumiglas hanggang sa hindi na siya nakagalaw. Ano? Nabigla silang lahat nang makita nila ang lahat ng ito. Agad nilang ibinato ang kanilang mga dagger sa lupa at pagkatapos ay sunod-sunod silang lumuhod sa harapan ni Leo. Teacher! Huwag mo kaming hayaan na mamatay. Gayunpaman, walang pakialam si Leo. Ang tanging natatandaan niya ay sinabi ni Mer Crawford na ang mga lalaking ito ay karapat-dapat na mamatay. Kaya naman, pumikit lang si Leo at nabali ang lig ng dalawang lalaki sa isang iglap. Matapos may ligtas ang magkapatid, nagyakapan ang dalawa sa sobrang takot. Sobrang nakakatakot para sa kanila ang nangyari sa harapan nila. Sa oras na iyon, tumingin ang babae kay Gerald at ang nakakatakot na si Leo ay dahan-dahang naglakad papunta sa kanila. Hindi mo kailangang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Sabi ni Gerald habang naglalakad siya ng nakangiti. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Sabi ng dalaga habang tumatango. Napatingin si Gerald sa dalaga habang ginagamit ang Thunder Godly Pupil para pagmasdan siya. Galing nga sa babaeng ito ang aura na nararamdaman niya, pero mabilis na nawawala ang aura sa katawan niya. Lumalabas na meron siyang adaptable body, pero mukhang nawawala rin ito sa kanya. Batay sa sitwasyon, malaki ang posibilidad na nakipag-ugnayan siya sa ibang tao na may adaptable body na madaling bagayan. Bukod pa dito, ang pakikipagtagpo niya sa taong ito ay nangyari kamakailan lang. Hindi mo kailangan magpasalamat sa amin. May hawak na basket ang iyong kapatid, kaya mukhang akyat kayo sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot, tanong ni Gerald. Pinrotektahan ng dalaga ang kanyang kapatid na sugatan at bugbog sarado ang buong katawan. Halatang takot pa rin siya kay Gerald at Leo. Kayong dalawa nakatira sa village na ito, tanong ulit ni Gerald. Tumango ulit ang dalaga. Kung hindi naman ito urgent, mas mabuting huwag ka nang umakyat sa bundok. Masyadong delikado na nandito kayong dalawa. Ano na lang ang gagawin mo kung may makita kang mabangis na hayop? Napansin ni Gerald na parang natatakot na rin sa kanya ang dalawa, kaya hindi na niya ipinagpatuloy pa ang pagtatanong sa kanila. Kailangan naming umakyat sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot para makapagtimpla kami ng gamot para sa lolo ko. Sa pagkakataong ito ay biglang nagsalita ang binata. Hindi ako natatakot sa anumang mababangis na hayop sa mundong ito. Nararamdaman ko sila at alam ko bago pa man sila makalapit sa amin. Tiningnan ni Gerald ang bugbog sarado na lalaki. Pilit nang umiti si Gerald at nanatiling tahimik. Tumango na lamang siya bago siya umalis. Mark Crawford, parang walang adaptable body ang babaeng iyon. Biglang nagsalita si Leo na nasa tabi ni Gerald. Tama yan. Kahit na hindi adaptable ang kanyang katawan, paniguradong nakipag-ugnayan na siya sa isang taong may kakayahang umangkop sa katawan. Babalik tayo at ibibigay muna kay Tito ang gamot para mapagamot si Sierra.
Pagkatapos nito, babalik tayo at hahanapin natin ulit sila. Pagkatapos magsalita ni Gerald, mabilis na umalis ang dalawa at agad ding nawala. Ate, malayo na silang dalawa. Sa oras na ito, ang binatang lalaki ay biglang nagsalita sa entrance ng village. Nakahandusay siya sa lupa na parabang may pinakikinggan. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag ipaalam sa ibang tao ang iyong mga skills? Hindi natin alam kung sino sila at kung anong klaseng tao sila. Kuya, nasasaktan ka pa ba? Sabi ng dalaga. Hindi, wala na akong sakit. Tara na. Pwede na tayong pumunta sa bundok para kumuha ng ilang halamang gamot. Gusto kong mangolekta ng ilang cherish herbs para gamutin ang ina ni Rosie. Si Rosie ay napakabait sa pamilya natin. Bukod pa diyan, ang kapatid at tito na nagligtas sa atin ay napakabait din sa atin at gumawa sila ng napakalaking pabor sa atin. Sabi ng binata. Sa oras na ito, nakabalik na sina Gerald at Liu sa bahay ng lalaking tumulong kay Gerald sa Shantytown. Gerald, bakit ngayon ka lang bumalik? Nagkaroon ka ba ng problema habang papunta ka doon? Tanong ni Monica habang nagmamadali siyang lumapit para salubungin si Gerald nang marinig ang boses nito. Maliit na problema lang. Sabi ni Gerald bago siya tumango. Gerald, sino siya? Nagtaka si Monica nang makita si Leo na nakasuot ng basahan. Kaibigan ko siya. Monica, tulungan mo akong maglinis ng guest room mamaya. Kakausapin ko si Tito na dito muna si Leo ng pansamantala. Nga pala, Monica, nasaan si Tito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa loob ng bahay. Lumabas si Tito dahil may kailangan siyang asikasuhin, sabi ni Monica. Nakuha ko na ang mga medicinal herbs na kailangan natin. Papasok muna ako at tutulungan ko muna si Sierra na magpalit ng damit para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, sasamahan ko si Leo na bumili ng damit. May kailangan pa tayong gawin bukas. Sabi ni Gerald. Bakit busy ka? Tuturuan mo pa ako ng ilang mga teknik. Napatingin naman si Monica kay Gerald habang nakanguso siya. Gayunpaman, nakinig siya sa mga bili ni Gerald at nilinis niya ang guest room. 2 oras ang ginugol ni Gerald para tulungan si Sierra na palitan ang bandage sa kanyang mga sugat. Sa ganitong paraan, hindi magkakaroon ng peklat ang mga sugat ni Sierra kapag gumaling na ito at ito ay nakakabit na muli. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Gerald si Leo sa kanyang kwarto. Naghahanda na silang bumalik sa village na iyon bukas. Sa pagkakataong ito, paniguradong makakahanap si Gerald ng angkop na katawan para sa babaeng nakaputi. May kasamaan ang paghahanap ng adaptable body. Ayon kay Leo, kung ang isang kaluluwa ay nananatili sa isang adaptable body ng higit sa 10 araw, ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa orihinal na kaluluwa sa katawan. Halimbawa, hindi alam ni Gerald kung patay o buhay pa ang orihinal at tunay na kuwi na mula ng saniban siya. Nakaramdam ng kaunting pagsisisi sa sarili nang maisip niya ang napakabait na dalagang iyon. Kahit pa hindi siya ang nagdala nito sa kanya, kahit papaano ay indirectly involved pa rin siya sa pangyayaring ito kahit anong mangyari. Kung hindi siya nagkamali na pumasok sa ibang kaharian, hindi siya magkakamali na pakawalan ang kaluluwa nito. Sa pagkakataong ito, handa na si Gerald na maghanap ng maraming adaptable body. Willing din naman si Gerald na bayaran ang mga ito kahit magkano man ang hihilingin nilang pera para dito. Kung magiging maayos ang lahat, matagumpay niyang mailigtas ang babaeng nakaputi. Patuloy na tutulungan ni Gerald ang babaeng nakaputi na makahanap ng iba't ibang adaptable body para maiwasan nilang makapagbigay ng anumang pinsala dito. Ang dalawang magkapatid na iyon ay mga importanteng clues. Kinaumagahan, pumunta sina Gerald at Leo sa village. Ang hindi inaasahan ni Gerald ay ang lalaking sinagip niya kahapon ay nakita niyang nakasquat sa harap ng pasukan ng village pagdating niya sa entrance nito. May hawak siyang kutsilyo sa kanyang kamay at hinahampas niya ang lugar kung saan lumipad ang mga bangkay kahapon. Matapos patayin ang mga lalaking iyon kahapon, kaswal na itinapon ni Leo ang kanilang mga katawan sa damuhan sa tabi ng kalsada. Nang makalapit si Gerald, nakita niyang malinis na ang pinangyarihan kahapon. Kuya! Tito! Nandito na pala kayong dalawa. Dali-daling tumayo ang binata habang nagtatakang nagtanong nang makita niya silang dalawa. Pagkatapos silang iligtas ni Gerald at ni Leo, napagtanto niya na si Leo, na tinutukoy niyang tito, ay lubos na bihasa sa martial arts. Ang kuya naman na tinutukoy niya ay parang binabalutan ng kakaibang misteryo. Dahil dito ay nag-iwan sila ng malalim na impresyon sa binata. Mukhang may hinihintay ka.
Hinihintay mo ba kami? Biglang tinanong ni Gerald habang pilit siyang nakangiti. Oo, hinihintay ko kayong dalawa. Naririnig ko ang pagdating mo sa village. Kaya, alam ko na nandito ka para hanapin kami ng kapatid ko. At saka, parang sinabi mo na kailangan mo ang tulong ng kapatid ko kahapon. Sabi ng binata. Nagpalitan ng tingin sina Gerald at Leo sa oras na ito. Mukhang hindi kasing simple ng inaakala nila ang binatang ito. Doon lang naisip ni Gerald ang sinabi ng binata bago sila maghiwalay ng landas kahapon. Sinabi niya na nakakarinig siya at nakakaramdam ng panganib, tatakas siya sa sandaling mahulaan niya na mayroong anumang anyo ng panganib. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa anumang mababangis na hayop sa bundok. Paano mo ito naririnig? Tanong ni Gerald. Kung ito ay totoo, ang batang ito ay talagang espesyal. Hindi man lang maramdaman ni Gerald ang sinuman o anumang bagay hanggang sa shantyton na napakalayo dito, ngunit naramdaman ng batang ito ang pagdating niya ng maaga. Masyadong misteryoso ito. Hihi! Sinabi ng kapatid ko na ito ang aking pinakamalaking sikreto. Kuya, tito, bakit mo hinahanap ang ate ko? Sabi ng binata. Bakit hindi mo muna kami dalhin sa kapatid mo? Sa totoo lang, kailangan ko ng tulong ng ate mo, prangkang sinabi ni Gerald. Sige. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Seth ang dalawang lalaki patungo sa kanyang bahay. Kuya Gerald, tito, pwede ba kayong magturo sa akin ng fighting moves? Gusto kong maging kasing lakas at makapangyarihan yung dalawa para walang maglalakas loob na mambubuli sa akin sa susunod. Nakakatakas lang ako kapag naramdaman at nahuhulaan ko ang panganib. Pero hindi ako makalaban sa kanila, tulad ng nangyari kahapon nang mahuli ng mga gung iyon ang kapatid ko. Nagmakaawa si Seth habang pauwi siya. Hindi alam ni Seth kung bakit pero pakiramdam niya ay si Leo, lalo na si Gerald, ay madaling lapitan. Iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob si Seth na sabihin ang nasa isip niya sa harap nila. Gusto mong matuto ng ilang mga fighting technique mula sa amin, pero hindi mo sinabi sa amin kung paano ka nagkaroon ng supernatural powers. Paano mo nalaman na pupunta kami at hahanapin ka ngayon? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Siyempre, hindi ipapahalata ni Gerald kay Seth ang sikreto niya sa kanya. Kung sasabihin sa kanya ni Seth ang kanyang sikreto, paniguradong tutulungan siya ni Gerald para makuha ang gusto niya. Iyon ay isang sikreto at ito ang aking pinakamalaking sikreto. Pero Kuya Gerald, kailangan mong tuparin ang pangako mo. Kung sasabihin ko sa iyo ang sikreto ko, kailangan niyo muna akong turuan kung paano makipaglaban. Sabi ni Seth. Talagang interesado siya sa martial arts. Ngumiti si Leo bago siya nagsalita, kahit hindi mo sasabihin sa amin ang tungkol sa iyong supernatural powers, mahulaan pa din namin kung ano iyon. Bata, ikaw ay clairaudient, tama ba? Clairaudient. Nagulat si Gerald. Ang bokabularyo na ito ay kakaiba at misteryoso sa kanya. Kahit si Gerald ay hindi ito alam. Gayunpaman, kitang-kita niya na mas alam pa ni Leo kaysa kay Gerald sa ilang mga bagay. Nagulat si Seth at nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin niya, Tito, paano mo ito nalaman sa isang sulyap? Hahaha. May ilang mga tao na may parehong skills ng tulad ng sayo o mas malakas kaysa sayo base sa pinanggalingan ko. Sabi ni Leo sa nangingibabaw na tono ng boses niya. Pero parang hindi ka pa nakatanggap ng anumang special training. Kaya paano ka nagkaroon ng ganoong skill? Tanong ni Leo habang nagkakamot ng ulo. Tama talaga ang hula ko. Kayong dalawa ay may mahusay na abilities. Hihi. Clairaudient ako. Batay sa aking mga calculations, sa palagay ko ay nakakarinig ako ng mga tunog hanggang mga 500 miles ang layo. Sa ganoong paraan ko nararamdaman kung may paparating na panganib. Sabi ni Seth. Hey! Akala ko noong una ay kikita ako ng maraming pera dahil sa mahiwagang kakayahan na mayroon ako. Pero napagtanto ko na ang pagiging clairaudient ay walang kahit anong ibig sabihin. Hindi ako kikita at hindi ko kayang gamutin ang sakit ng aking lolo. Kaya nga kailangan kong pumunta sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot. Sabi ni Seth kasunod ang buntong hininga. Leo, paano nagkakaroon ng clairaudience ang mga tao? Sa tingin ko nakuha nila ang skill na ito sa pamagitan ng isang partikular na method, tama ba? Hindi ko akalain na ang isang ordinaryong tao ay magiging clairaudient sa pamagitan lamang ng cultivation o training, nagtatakang tinanong ni Gerald. Kailangan nating tanungin si Seth tungkol dito. Dapat natin siyang tanungin kung paano siya naging clairaudient. Noong nag-transform ako,
Ang mga skill na nakuha ko ay infinite strength, sabi ni Leo. Bukod pa dito, kailangan ng isang uri ng elixir para makamit ang ganoong uri ng mutation, sabi ni Leo. Tumango si Gerald. Si Leo ay nagmula sa Jelatra, isang kakaiba at misteryosong lugar. Maraming abnormal na pagbabago ang maaring mangyari doon. Sa makatuwid, makikita kung ang isang tao ay dumaan sa isang pagbabago doon. Gayunpaman, si Seth ay nakatira lang dito mula pa noon. Kaya paano nagkaroon si Seth ng isang special abilities tulad ni Leo? Hindi maiwasang magtaka ni Gerald. Kaya naman, dali-dali niyang tinanong si Seth tungkol dito. Siyempre, matalinong tao si Seth. Kaya naman, sinabi lang ni Seth kay Gerald ang totoo matapos niyang paulit-ulit na pasumpain si Gerald na tuturuan niya ito ng martial arts pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang lahat. Kuya Gerald, nakuha ko ang special ability na ito sa loob ng Snake Cave sa bundok nung 12 years old lang ako. Kumain ako ng isa sa mga prutas doon, tapos naging ganito ako. Bukod pa doon, maraming kakaibang painting at mural ang makikita sa loob ng kuweba. Saan ang Snake Cave na tinutukoy mo? Tanong ni Gerald habang nakatitig ng masama kay Seth. Ang ganda talaga ng mundong ito. Kung nakakuha si Seth ng special ability na nakakarinig sa malayong distansya, paniguradong may iba pang nakatagong sikreto sa loob ng Snake Cave na iyon. Iniisip ni Gerald na kung ganoon ang nangyari, kailangan niyang pumunta at makita ang partikular na Snake Cave na iyon. Nasa bundok ito. Naalala ko pa ang eksaktong lokasyon ng Snake Cave. Kuya Gerald, pwede kitang ihatid doon mamaya kung gusto mo. Sabi ni Seth. Sige. Abalahin pala kita. Sabi ni Gerald habang tumatango. Ang pangalan ni Seth ay Seth Laird at ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Suri Laird. Ang kanilang mga magulang ay madalas na wala buong taon at silang dalawa ay nakatira kasama ang kanilang lolo. Gayunpaman, mahina ang lolo ni Seth at kailangan niya ng mga herbal medicine para mapanatili ang kanyang buhay. Binanggit din ni Seth ang isa pang kapatid na babae na nagngangalang Rosie Slow habang nagsasalita siya. Si Suri ang personal na sekretary ni Rosie, at si Rosie ang nagbigay sa kanila ng pera na kailangan nila para gamutin ang sakit ng kanilang lolo. Sa makatuwid, itinuturing ni Seth si Rosie bilang kanilang savior at benefactor. Kung tama ang hula ni Gerald, paniguradong si Rosie ang taong hinahanap niya. Ito ang tanging paraan para maipaliwanag niya ang pinagmulan ng adaptable body aura kay Suri. Ate, tingnan mo kung sino ang nandito. Sa pagkakataong ito, sumigaw ng malakas si Seth habang nakatayo sila sa bakuran. Hindi nagtagal, lumabas ng bakuran si Suri at ang buong bakuran ay agad na napuno ng malakas na amoy ng halamang gamot. Saan ka na naman pumunta? Sinusuri ngayon ni Derhadskis ang pulso ni Lolo. Tumahimik ka naman ng kahit kaunti. Sabi ni Suri. Pagkatapos niyang magsalita ay napatingin siya kay Gerald at Leo na nakatayo sa likod ni Seth. Nagulat siya ng saglit bago niya sinabi, kayo pala yan. Makikita pa rin ang matinding takot pa rin sa mga mata si Suri. Iniligtas ni Gerald ang kanyang buhay, pero ang paraan kung paano nila pinatay ang mga lalaking iyon kahapon ay magdudulot ng takot sa sinumang ordinaryong babae. Gayon din, tulad ng inaasahan ni Gerald, wala nang anumang aura na bumabalot sa katawan ni Suri sa mga oras na ito. Miss Laird, wala po kaming malicious intentions. Pero kailangan ko ng tulong mo para sa isang bagay. Gagawin ko ang kahit anong pabor mula sa'yo kung gagawin mo ito para sa akin. Ano sa tingin mo? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Paano kita matutulungan? Tanong ni Suri habang hinihila ang nakababatang kapatid sa gilid niya. Narinig kong sinabi ni Seth na ang tanging babae na nakausap mo kahapon ay si Chairman Rosie Slow. Gusto kong ihanda mo ang meeting naming dalawa. Sabi ni Gerald. Gusto mong hanapin si Chairman Slow? Tanong ni Suri habang nag-aalala. Tumango lang si Gerald bago siya naglakad patungo sa medicine jar kung saan nakalagay ang mga gamot. Itong reseta mo ay gagamutin lamang ang mga sintomas ng lolo mo, pero hindi nito magagagamot ang sakit ng lolo mo. Kung ang lolo mo ay umiinom ng gamot na ito sa loob ng mahabang panahon, hindi lang siya magiging dependent sa gamot na ito, pero lalong masisira ang body condition niya. Sabi ni Gerald. Kayo, sino kayo? Tama ang hula ni Gerald at mabilis na nagbago ang itsura niya. Ate, si Kuya Gerald at si Tito ay mabubuting tao, sila rin ay mga taong may special abilities. Hinahanap nila si Sister Suri dahil gusto nilang humingi ng tulong sa kanya dahil may hinahanap sila.
Isa pa, sinabi ni Kuya Gerald na tutulungan niya tayong pagalingin si Lolo, nagmamadaling sinabi ni Seth. Talaga? O naman. Seth, ito ay isang oxyblood pellet. Hatchin ito sa 12 pieces bago mo ito itimpla para sa iyong lolo. Ipapakain mo ito sa kanya ng isang beses bawat buwan sa susunod na 12 months. Ang sakit ng lolo mo ay gagaling pagkatapos ng isang taon. Habang nagsasalita si Gerald, inabot niya kay Seth ang isang oxyblood pellet. Hindi mo ba kailangang suriin muna ang pulso ng lolo ko? Nagtatakang tinanong ni Suri. Hindi. Nahuhulaan ko na kung anong uri ng sakit ang mayroon ang lolo mo noong tiningnan ko ang reseta. Wala kaming ibang masamang intensyon. Gusto lang naming manghingi ng tulong kay Chairman Slow tungkol sa isang mahalagang bagay, sincere na sinabi ni Gerald. Hirap na hirap si Suri nang pag-isipan niya ito, ngunit base sa malinis na itsura ni Gerald, masasabi niyang hindi ito nagsisinungaling sa kanya. Kaya tumango siya at sinabing okay. Tutulungan kita na ayusin ang isang meeting sa kanya para sayo. Pero si Chairman Slow ay hindi available sa ngayon dahil siya ay kasalukuyang nasa isang meeting. Mamayang hapon lang siya magkakaroon ng free time. Sa pagkakataong ito, biglang nakatanggap ng text message si Gerald sa kanyang cellphone. Bilisan mo at bumalik ka dito. May nangyari? Isang text message iyon mula kay Monica. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.